Isang mapayapang araw sa iyo kaibigan, welcome sa Home Bible Study, isang pag-aaral mula sa salita ng Diyos. Shout out sa mga member ng Dalatila Eco-Fee Church. Ating pong pag-aaralan ngayon ang pakikipagtunggali ni Moses kay Faraon sa Ehipto. Ipapakita ng aral natin ngayon kung papaano ang ginawa ng Faraon, 4,000 taong na ang nakaraan. Nilalarawan din sa atin dito ang mga ginagamit na estratehiya ni Satanas sa kasalukuyang panahon. Ating pong itutuloy ang ating pag-aaral sa libro po ng Exodo. Kung inyo pong naalala ay nasabi natin na ang kahulugan ng salitang Exodo ay paglabas. Sinasabi din ito sa atin ang tema ng aklat ng Exodo. Ipinapakita po sa atin ng aklat na ito ang daan sa paglaya mula sa pagkakakaliipin. Ito po ay ang pagkakakaliipin na naranasan ng mga Hebreo doon po sa Ehipto. At kung isa sa buhay po natin ang kaisipang ito ay inilalarawan din po nito ang paglitas natin mula sa pagkakakaliipin ng kasalanan na atin pong nararanasan ngayon. Sa ating pong unang aral tungkol po sa aklat na ito, dito po sa Exodo ay tiningnan po natin ito ng naaayon sa kaisipan. Pagkatapos po ay ating inaral ang mga simulain ng maging isang tagapagligtas. At habang inaaral po natin ito ay sinubukan din natin na tingnan ang devosyonal na aplikasyon nito. Itong po nating ang ating pansin kay Moses na naging instrumento ng Diyos upang iligtas ang mga Hebreo mula po sa kanilang pagkakakaliipin sa Ehipto. Ngayon ang ating pag-aaral ay ang paglitas na inilalarawan dito mismo sa aklat ng Exodo, na siyang mensahe mismo ng aklat na ito. Masasaksihan din po natin dito ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil walang kaligtasan, nakaraan man o pangkasalukuyan, kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Makikita po natin sa aklat ng Exodo ang kakaiba at natatanging pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ang mensahe po ng 10 salot na naranasan ng mga taga-Ehipto, ang siyang naging dahilan upang hayaan ng Faraon na umalis ang mga Hebreo. Naglalarawan po ito ng isang katotohanan na itinuturo po ng banal na kasulatan, mula po sa aklat ng Genesis hanggang sa Apokalipsis. Sinasabi po sa unang Juan Kabanata 4 talata 4 ang ganito, "Kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila, sapagkat siya na nasa inyo ay higit na dakila kaysa isa sa nasasailalim ng sanlibutan." O kaya ay maaari din nating sabihin na nasa puso mo ang Diyos na mas makapangyarihan sa anumang masamang bagay dito sa mundo. Ito po ang devosyonal na aplikasyon ng 10 salot. Kung makikita po natin ang unang ginawa ni Faraon at ng mga matatanda ng Israel sa hiling po ni Moses na palayain ang mga Israelita ay ang pangungutya. Kinwestiyon po nila si Moses dahil nakakatawa naman na haharap ang isang maliit na grupo ng mga aliping Hebreo sa Faraon upang hilingin ang kanilang kalayaan. Maraming ulit po ang nasabi dito ang dahilan kung bakit nila gustong lumaya. Kasama nila Moses at Aaron ang mga matatandang Hebreo at sinabi po nila sa Faraon, "Pinag-uusapan po kami ng Diyos ng mga Hebreo. At sinabi niya sa amin na palayain mo kami." Isang malaking habol po ito, di ba? Mayroon po ba tayong ganitong pananaw kung sasabihin po natin ang tunay at buhay na Diyos? Lalabas ba tayo sa loob ng simbahan at sasabihin sa buong sanglibutan na nakatagpo po namin ang tunay at buhay na Diyos at ito ang nais niyang sabihin sa iyo? Sa palagay ko ay napakagandang pananaw nito. Ito ang pananaw ng mga matatanda sa Israel at ni Moses noong humarap sila kay Faraon. Sa una po ay ayaw ng Faraon. Maraming beses na sinabi ito ng lumang tipan, halimbawa po ay sinasabi sa Exodo Kabanata 7 talatang 3, "Subalit aking papatitigasan ang puso ni Faraon, at aking pararamihin ang aking mga tanda at mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto." Ganito rin po ang sinasabi sa Exodo Kabanata 4 talatang 20. Sinabi ng Panginoon kay Moses, "Pagbalik mo sa Ehipto, iyong gawin sa harap ni Faraon ang lahat ng mga kababalaghan na aking ipinagkatiwala sa iyong kamay. Ngunit aking papatigasan ang kanyang puso, at hindi niya papayagang umalis ang bayan." Sa ating pong napakinggan na salita ng Diyos ay nalaman po natin na sadyang ang pinatigas ng Diyos ang puso ng Faraon upang magamit ito ng Diyos na pagkakataon upang maipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan po ng 10 salot na naranasan ni Faraon at ng mga taga-Ehipto. Tunay pong kawili-wili ito. Para sa iba ay isang teolohikal na suliranin ito. At para naman po sa ilan ay isang pilosopikal na suliranin na naman ito. Ngunit sa totoo lamang masasabi ko po na ito ay suliranin tungkol sa kasamaan. Saan ba nagmula ang kasamaan? Sa anong konteksto kumikilos ang kasamaan sa mundong ito?
Kung tunay nga bang mabuti ang Diyos, ay papaano nagkaroon ng kasamaan? Kung tunay nga bang makapangyarihan ang Diyos, ay bakit naman hinayaan niya ang kasamaan? Makikita po natin sa tunggalian na nagaganap sa pagitan ni Moses at kay Faraon ang labanan ng kabutihan at ng kasamaan na siyang inilalarawan po sa atin dito po sa banal na kasulatan. Halimbawa ay makikita po natin ito sa aklat po ni Job. Makikita po natin na hinayaan ng Diyos ang kasamaan dito po sa mundo. Hinayaan niya ito upang mabigyan siya ng pagkakataon na maipakita ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig, grasya at habag. Kung wala ang nakasamaan ay hindi sana mabibigyan ng Diyos ng pagkakataon na ipamalas ang lahat ng mga bagay na ito. Ito po ang makikita natin sa salita ng Diyos. Ginagamit ng Diyos ang kasamaan para na rin sa kanyang layunin at kalwalhatian. Lahat po ay alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang tungkol sa kasamaan. Tunay na makapangyarihan ng Diyos. Kung nanaisin niya na mayroong magagawa tungkol sa kasamaan, sa palagay ko po ay maaari nating sabihin ng ganito. Hinahayaan ng Diyos ang kasamaan sa mundo upang maluwaghati siya. Ito po ay isang halimbawa kung papaano maluluwalhati ang Diyos dahil sa kasamaan. Sinabi po ng Diyos kay Moses na hindi kayo papayagan ng Faraon na umalis sa Ehipto. Patititigasan ko ang kanyang puso dahil dito ay isasalungatin niya kayo. Ito ang magbibigay sa akin ng pagkakataon upang ipakita ko na ako ang pinakamakapangyarihang Diyos sa ibabaw ng lupa. Ito ang magbibigay sa akin ng pagkakataon upang ipakita ko na ako ay tunay at buhay na Diyos. At naipamalas po ang katotohanan ito. Noong naranasan po ng Faraon ng Ehipto ang 10 salot, ipinamalas ng 10 salot ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Ginamit po ng Diyos ang 10 salot upang hayaan ang mga Israelita na lumisan mula sa Ehipto. Makikita din po natin sa aklat ng Eksodo ang mga panuntunan ng kaligtasan. Mula po sa kapangyarihan ng kasalanan, o ng kasamaan. Sa bahaging ito ng aklat po ng Eksodo ay makikita po natin na masinsinan ang pag-uusap ni na Faraon at Moses. Noong hiniling ni Moses na palayain ng Faraon ang mga Hebreo ay napatingdi po ang pagtutol nito. Dahil dito ay sunod-sunod na dumating ang mga salot. Dahil dito ay unti-unting sumuko si Faraon sa kapangyarihan po ng Diyos. Ngunit napansin po natin ang pag-uusap ni na Faraon at Moses. Maraming tao ang naniniwala na inilalarawan ni Moses ang ating tagapagligtas na si Hesukristo. At inilalarawan din po ni Faraon si Satanas bilang kumakatawan ng kasamaan. Kung mauunawaan po natin ng mabuti ang nangyari sa pagitan po ni Moses at Faraon ay maiintindihan din natin ang nangyari sa pagitan ni Hesukristo at ni Satanas sa ating pong panahon ngayon. Kung ganun po ay namumuhay at kumikilos si Satanas sa pamamagitan po ng mga tao. Ang katwirang ito ang dahilan kung bakit ang bahaging ito ng aklat po ng Eksodo ay magandang gamitin upang maintindihan natin ng mabuti. Ang mga bagay na kailangan po natin para sa ating kaligtasan o kaya ay kalayaan mula sa kapangyarihan at pang-aalipon ng kasalanan, alalahanin po natin ang mga pangyayari noong nag-umpisa ang dumating ang mga salot hanggang sa dumating po sa punto na nais na payagan ng Paraon na lisanin ng mga Hebreo ang Ehipto. Sinasabi po ito sa aklat ng Eksodo Kabanata 1 talatang 25. Humayo kayo, maghandog kayo sa inyong Diyos sa lupain. Marami ang nagsasabi na may kahulugan daw ito. Ano kaya ang kauna-unahang bagay na masasabi ng mga kaibigan mo kapag ipinagsabi mo sa kanila na isa ka sa mga sumasampalataya kay Kristo? Marahil ay sasabihin po nila, sana ay kasama ka pa rin sa ating mga gawain. Sana ay huwag kang lumayo sa amin. Sa iba pong pananalita, kung gagawin mo ang mga relihiyosong bagay ay gawin mo ito sa Ehipto. Ibig sabihin po nito, gagawin mo ang mga espiritual na bagay at gagawin mo rin ang mga makamundong bagay. Subalit kung titingnan po natin sa bagong tipan, ang ibig pong sabihin ng salitang iglesia ay tinawag ng Diyos. Ayon po sa bagong tipan at bilang bahagi po ng simbahan, tinawag tayo ni Hesukristo mula sa mundo. Hindi na tayo namumuhay sa mga makamundong uri ng pamumuhay na inilalarawan po dito sa Ehipto. Maari nating maranasan po natin ang mga pagpapahirap ni Satanas, sa pamamagitan po ng ating mga kaibigan na nagsasabi sa atin na kung gagawin mo ang mga relihiyosong bagay, ay gawin mo rin ang mga makamundong bagay. Magpatuloy po tayo. Pagkatapos po ng mahigit ilang salot ay sinubukan po ni Paraon na makipagkompromiso kay Moises. Sinabi po niya na huwag lamang kayong pakal ilayo. Ganito rin po ang nararanasan ng mga nananampalataya kay Jesus.
Sinasabi nila na kung ikaw ay naging isa sa mga nananampalataya ni Kristo at ayaw mong gawin ang mga makamundong gawain, sana naman ay hindi ka maging fanatiko sa iyong pananampalataya. Ang ibig kong sabihin ay huwag mo sanang seryosohin ito. Ito po ang madalas na sinasabi ng mga kaibigang nasa sanlibutan. Dito po sa Exodo, Kabanata 1, talatang 8 hanggang 10, ay makikita po natin na pumayag na si Paraon na lumisan ang mga Israelita sa isang kondisyon na hindi sasama ang mga bata. Sinasabi ng bahaging ito ng salita ng Diyos na kaya't sinugo ni Moises at ni Aaron kay Paraon, at pinabalik sa Paraon, at kanyang sinabi sa kanila, "Humayo kayo, maglingkod kayo sa Panginoon ninyong Diyos, subalit sino-sino ang aalis." Sinabi ni Moises, "Aalis kami na kasama ang aming mga bata at matatanda, kasama ang aming mga anak na lalaki at babae, ang aming mga kawan at ang aming mga bakahan, sapagkat kami ay kailangang magdiwang ng isang pista sa Panginoon." Kanyang sinabi sa kanila, "Sumanyo nawa ang Panginoon, kung kayo'y aking papayagan, at ang inyong mga maliliit na umalis. Tignan ninyo, mayroon kayong masamang binabalak." Ang aral na ating makikita sa nabasa po nating bahagi ng salita ng Diyos ay kung hindi natin mapipigilan ni Satanas na isabuhay ang ating pananampalataya o kaya ay hindi niya tayo mahikayat na ikompromiso natin ang ating pananampalataya sa Diyos, ay gagamitin niya ang ating mga anak, kamag-anak, o kaya'y mga kaibigan at mga mahal sa buhay upang mahikayat niya tayo na gawin ito. Nakakamangha na maraming tao ang nananampalataya kay Kristo, ngunit ang kanilang mga anak ay hindi nila isinasama sa kanilang pananampalataya. Hinahayaan nila silang nasa mundo pa. Naniniwala ako na ito ang estratehiya o pamamaraan ni Satanas na siyang inilalarawan dito po ni Paraon. Ang pang-apat po na ginamit ni Paraon upang makipagkompromiso kay Moises ay sinabi niyang, "Maaari ninyong dalhin ang mga bata, ngunit iwan ninyo ang inyong mga alagang hayop." Sa kanila pong panahon, napakahalaga po ng mga alagang hayop. May hahing ito po ngayon sa perang nasa bangko. Kung isa, sa buhay po natin ngayon ang naiisip ito, ay sinasabi po ni Satanas na huwag mong hayaang maapektuhan ng iyong pananampalataya ang iyong pitaka. Ang ibig pong sabihin nito ay susubukan ni Satanas na maging hindi ka mabuting kitiwala sa iyong salapi. Inilalarawan po ng mga ginawa ni Paraon dito ang mga estratehiya ni Satanas. Ang pinakadakilang kalaban ng pinakamabuti ay ang pagiging mabuti lamang. Ang ibig pong sabihin nito ay aalukon tayo ng demonyo ng pagiging mabuti lamang at hindi ang pinakamabuti para sa Diyos. Unti-untiin ni Satanas ang ating pakikipagkompromiso sa Kanya hanggang sa masumpungan natin ang ating sarili na hindi na tayo nagsisilbi sa Diyos at hindi na siya ang nangunguna sa ating buhay, at hindi natin ginagawa ang kalooban niya. Ipinapakita po sa atin dito ni Moises ang mga tuntunin ng kaligtasan. Tinanggihan lahat ni Moises ang bawat pagsubok ni Paraon na makipagkompromiso siya sa kanya. Sinabi ni Moises sa Exodo, Kabanata 1, talata 24 hanggang 26, ang ganito, "Yayaon kami na kasama ang lahat ng aming mga hayop, mga bata, matatanda, lalaki man o babae." Kailanman ay hindi po nakipagkompromiso si Moises kay Paraon. Sa ganitong paraan ay ipinakita po ni Moises ang unang tuntunin ng kaligtasan mula sa kasalanan. Ano po ang unang tuntunin ng kaligtasan mula sa kasalanan? Ito ay huwag makipagsangkot o kaya'y makipagkompromiso sa kasalanan. Huwag makipagkompromiso sa kasalanan. Hindi po pwedeng magkasama ang kasalanan at kabanalan. Ito po ang ipinakita sa atin ni Moises dito sa aklat ng Exodo. At ang tuntuning ito ay maaaring gamitin sa kasalukuyang panahon. Kahit matagal na panahon na ang nakalipas noong isinulat ang salita ng Diyos ay maaari pa rin itong magsabi sa panahon natin ngayon, dahil ito po ay buhay na salita ng Diyos. At ang dahilan po ng ating pag-aaral ngayon ay upang matutunan po natin ang sinasabi nito at kung paano natin isasabuhay ang mga ito sa panahon natin ngayon. Ang unang tuntunin ng kaligtasan ay huwag gumawa ng kasalanan. Ngunit kung kagaya ka ng maraming tao na nagkasala ka na, ano ang dapat mong gawin? Ito po ay isa sa mga mensahe dito sa aklat ng Exodo. At kailangan ng isang malaki at maraming himala dito. Ito po ang sinasabi sa atin ng aklat ng Exodo. At inilalarawan po ng aklat na ito ang mga himala nito. Sa palagay ko po, isa sa mga unang milagro na inilarawan sa aklat ng Exodo ay ang kailangan nating himala kung nais mong makalaya mula sa pagkabihag ng kasalanan. Ang himalang kumakatawan dito ay ang pagtawid nila sa dagat na pula. Ang pagtawid po nila sa dagat na pula ay isa sa mga nakakamanghang himala na nangyari dito sa banal na kasulatan.
Kinakatawan po nito ang huling pagtakas nila mula sa kamay ni Paraon. Kung susuriin po natin mabuti ang pag-uusap ni Moises at Paraon, ay makikita po natin na talagang ayaw payagan ni Paraon na lumisan ang mga Hebreo doon sa Ehipto. Pabago-bago ang isip niya tungkol dito. Sinabi niya na maaari na kayong umalis, pagkatapos nito ay nagbago ang kanyang isipan noong nawala na ang mga salot. Sinabi niya na hindi kayo pwedeng umalis. At noong sila ay pinayagan na niya at malapit na sila sa dagat na pula, ay nagbago na naman ang isip ni Paraon. Tinipon niya ang kanyang mga sundalo at hinabol at inatake niya ang mga Hebreo. Ito po ay bahagi po ng banal na kasulatan na nagsasabi po sa atin na may panahon na immoral ang manalangin. Ito po ay bahagi ng salita ng Diyos na nagsasabi sa atin na may panahon na immoral ang manalangin. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha. Nakita niya na paparating na ang mga sundalo ng Ehipto at wala na silang ibang pupuntahan dahil dagat na ang nasa likod nila. Sa harapan po nila ay ang mga Ehipsyo naman. Makikita po natin na sa sitwasyong ito ay nagsimulang manalangin si Moises. Sinabi sa kanya ng Diyos na, "Bakit ka nananalangin sa akin? Bakit ka nananalangin?" Ang nais sabihin ng Diyos dito ay malinaw ang aking kalooban. Hindi ito ang panahon na manalangin kayo. Iisa lamang ang pupuntahan ninyo, ito ay sa dagat. Umpisahan ninyo ng maglakad sa dagat. At ang pangyayaring iyon ay napagpasyahan po ng lahat ng tao. Pagkatapos po noon ay sinabi ng Diyos na, sabihin mo sa mga tao na maglakad sila paabant. Na ang ibig sabihin ay simula na nilang maglakad patungo sa karagatan. Napakalaki po ng pananampalataya ni Moises. Itinaas niya ang kanyang tungkod at sinabi na manalangin kayo at saksihan ninyo ang dakilang kaligtasan ng Diyos. At nang mayroon silang sapat na pananampalataya upang maglakad sa dagat ay nahawi po ito. At naglakad nga sila sa gitna po ng nahahaging dagat. Hinabol sila ng mga Ehipsyo ngunit nang bumalik po sa dati ang dagat ay nalunod ang mga sundalong Ehipsyo. Kapag nababasa mo ang ganitong kwento dito po sa aklat ng Exodo, ay kailangan na po harapin ang isang mahalagang issue. Naniniwala ka ba sa mga di pangkaraniwang bagay o pangyayari, o hindi ka naniniwala sa mga ito? Namamanhikan po ako sa pagpapaliwanag na ginagawa ng iba na mga tao tungkol sa pangyayaring ito. Sinasabi po ng iba na hindi ito dagat na pula, kundi batuhang dagat, dahil dagat ito na marami ang mga bato, at may mababaw na bahagi ito. Lalo na't lalong-lalo na kung kumunti ang tubig. May narinig akong doon na itinuro ang kaisipang ito sa isang Sunday school ng mga bata. Napakaamoy sa ulo ang isang bata at sinabi sa nagtuturo sa kanila na naniniwala ako na isa pa ring milagro ito dahil nalunod ang mga taga-Egypt sa mababaw na tubig. Kapag binabasa po natin ang mga milagro sa lumang tipan ay kailangan nating magdesisyon tayo kung maniniwala ba tayo sa mga hindi pa karaniwang pangyayari o hindi. Naniniwala ako na isa itong himala. Naniniwala ako sa pagkakasulat ng kwentong ito. Naniniwala ako na totoo nangyari ito. Naniniwala ako na inilalarawan ng istoryang ito ang ating kaligtasan. Kinakailangan ng himala ng Diyos upang makaligtas po tayo. Ito ang inilalarawan sa atin ng dagat na pula. Ito ang pinakahuling kaligtasan ng mga Israelita mula po sa kamay ni Paraon at ng mga taga-Egypt. At nang makatawid na nga ang mga Hebreo sa dagat na pula at kinailangang muli nila ng isa pang milagro, kinailangan nila ng paggabay ng Diyos. Sinasabi po na kapag naligtas na tayo ay kailangan pa rin natin ng isa pang himala. Kailangan natin ang paggabay ng Diyos dahil may dahilan kung bakit niya tayo iniligtas. Tinatawag ni Apostol Pablo ang dahilan ito na mabuti at katanggap-tanggap at ganap na kalooban ng Diyos. Sinasabi po ni Apostol Pablo ang ganito, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na nagawa, na inilalang kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos noong una pa upang siya nating lakaran. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Efeso, Kabanata 2, Talata 10. Kaya nga noong iniligtas tayo ng Diyos ay mayroon siyang dahilan sa buhay na ito at sa susunod pang buhay. At sa ganito, inilalarawan ang dahilan natin sa buhay na ito. Mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa upang siya nating lakaran. Maliwanag po na may pinapagawa sa atin ang Diyos. At ang simula po nito ay ang napagligtas na tayo ng Diyos mula po sa ating sariling Ehipto. Nais ng Diyos na dalhin tayo sa mabubuting gawa na siyang dahilan kung bakit niya tayo iniligtas. At para matupad ito ay kailangan po natin ang kanyang paggabay. At inilalarawan po ito ng aklat ng Exo sa pamamagitan po ng pagsasabing,
sa araw ay isang haliging ulap at sa gabi ay isang haliging apoy. Ito po ang larawan ng paggabay ng Diyos. At noong natawid na po ng mga Hebreo ang dagat na pula at nasa disyerto na sila, dito po ay nakaranas na naman sila ng mga malalaking suliranin. Napakalaki at napakabigat na hamon ang hinarap po ni Moses. Ang bilang po nila noon ay nasa 2 o 3 milyon. Ang katanungan ay ano kaya ang kakainin nila? Saan sila kukuha ng tubig na maiinom nila? Ito ang malaking hamon na kinakaharap ni Moses. Sa una ay sobrang saya ang nararamdaman ng mga Hebreo dahil sa paglaya nila mula sa kamay ng mga taga-Egypt. At hindi nila naisip pa kung saan sila kukuha ng pagkain at inuming tubig. Hanggang sa masumpungan nila ang kanilang sarili doon sa disyerto. At dito po nila napagtanto ang napakalaki nilang suliranin. Ano ang ating kakainin at saan tayo kukuha ng maiinom na tubig? Hanggang sa masumpungan nila ang kanilang sarili sa disyerto. At dito nila napagtanto ang napakalaki nilang suliranin. Ano ang ating kakainin at saan tayo kukuha ng maiinom na tubig? Gumawa ng isang napakalaki at kamangha-manghang himala ang Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng mga Hebreo. Pagkagising nila sa umaga ay may nakita silang puting bagay na nakakalat sa lupa. Sabi nila, ano ito? Ano ito? Sa salitang Hebreo, ang pagkakasal ng salitang ito ay mana. Dito kinuha ang salitang mana. Kaya tinawag nila ang puting bagay na iyon na mana. Hindi na sila nagdesisyon kung ano ang itatawag nila dito. Sinabi lamang nila na ano itong bagay na nakakalat sa lupa. Ang mana na ibinigay ng Diyos sa mga Hebreo ay naglalaman ng lahat ng kailangan nilang nutrisyon sa katawan. Binigyan din ng Diyos ang mga Hebreo ng pugo at tubig nang sila ay nasa disyerto. At inilalarawan din po ng pagtupad ng Diyos sa mga pangangailangan ng mga Israelita ang tungkol sa kanyang pagbibigay din sa atin. Kinailangan ng isang himala upang tayo ay maligtas. Kinailangan ng isang himala upang dalhin niya tayo sa kanyang kalooban. At kinailangan din ng isang himala upang ibigay ang mga pangangailangan po natin. Sino o ano ang pinagmumula ng ating mga pangangailangan? Nagtitiwala ka ba sa ekonomiya ng iyong bansa? Nagtitiwala ka ba na dito nanggagaling ang iyong seguridad? Nagtitiwala ka ba sa iyong hanap buhay o sa iyong kalusugan? Sa atin pong pananaw, kung nagtitiwala ka sa mga ito ay nasa hindi ka mabuting kalagayan. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ibinibigay niya ito sa tamang panahon o kaya kung kailan kailangan natin ito. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng kanyang nilikha. Bago tayo kumain at nagpapasalamat tayo sa Diyos sa ating kakainin. Ito po ay nagpapatunay ng ating pagkilala sa Diyos bilang nagbibigay ng ating kinakain. Naniniwala tayo na ibinibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan at hindi ang ating kasakiman. Inilalarawan din po ng pagbibigay ng Diyos ng lahat ng pangangailangan ng mga Israelita noong naglalagala sila sa disyerto, sa loob ng 40 taon, ang pagbibigay ng Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ating din pong makikita dito po sa aklat ng Ekso ang basehan ng pinakamahalagang anyo ng pagsamba. Ang sakramento na siyang pinakabuod ng kaligtasan ng mga Hebreo, ang naging sakramento na siyang nagsaad ng buod ng ating kaligtasan. Nasabi sa atin na ang huling salot na naranasan po ng mga taga-Egypt ay ang pagkamatay ng mga panganay nilang anak at maging ng mga panganay na anak ng kanilang mga alagang hayop. Nakatala po ito sa Kabanata 12, dito pa rin po sa aklat ng Ekso. Ito po ang pinakamahalagang anyo ng pagsamba sa pananampalatayang Hudyo. Noong namatay ang lahat ng panganay na anak ng mga taga-Egypt, gayon din ang mga panganay na anak ng kanilang mga alagang hayop, ay inutusan niya ang mga Hebreo na mag-alay ng kordero. Inutos din ng Diyos na ipahid nila ang dugo ng tupa sa itaas po na bahagi ng kanilang pintuan at maging sa 2 haligi po nito. Pagkatapos noon ay mananatili sila sa loob ng kanilang bahay at kakainin ang tupa ng naaayon sa pagkakasabi ng Diyos sa kanila. Ang dugo na ipinahid sa itaas ng pintuan at sa 2 haligi ay sinisimbolo po nito o sinasagisag ang krus ni Kristo. Sa bagong tipan ay sinasabi ni Jesus na nagsulat si Moses tungkol sa akin. Sinasabi ni Jesus dito na tungkol sa akin ang sinasabi ng lumang tipan. Nagsulat si Moses tungkol sa akin at malalaman natin ang ibig sabihin ni Jesus dito po sa aklat ng Ekso at maging sa aklat po ng Levitiko. Ganito rin po ang ating makikita sa aklat po ng Genesis. Ang sakramento ng mga Hudyo na tinatawag na Pasko ng Panginoon ay taon-taon nilang ginaganap at ginuganito sa lahat po ng kanilang henerasyon.
Inaalala po nila ang panahon na dumaan ang Panginoon sa Egypt at pinuksa ang lahat ng panganay na anak, ngunit nilampasan ang lahat ng mga Hebreo. Maraming taon ang lumipas ay makikita natin na kasamang nakaupo ng Panginoong Hesukristo sa hapagkainan ng kanyang mga alagad, na inaalala ang Pasko ng Panginoon. Sinabi niya na maniwala kayo sa akin, hindi ko na uulitin ito hanggang matupad ang lahat ng sinasabi ng kaharian ng Diyos. Sinabi niya ito ilang oras bago siya mamatay. Ano ang ibig sabihin ni Jesus dito? Noong pumunta rito sa mundo si Jesus ay sinabi ni Juan na narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang kordero na inilalarawan ng Pasko ng Panginoon at ang lahat ng alay na nakikita natin sa sistema ng pag-aalay ay natupad noong namatay si Kristo doon po sa krus ng Kalbaryo. Si Hesukristo ang kordero ng Diyos na inilalarawan sa Pasko ng Panginoon na siyang nagtanggal sa kasalanan ng sanlibutan. Alam ni Jesus na isusulat ng ilan sa mga kasama niyang alagad ang okasyong iyon. Sa Ebanghelyo ay maraming paraan ng paglalarawan tungkol kay Jesus. Ngunit ang ginawa nila ang Pasko ng Panginoon ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol na hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang naglalarawan sa kwentong ito. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung paano ako nais maalala. Nais kong maalala sa krus bilang kordero. Ninais ni Jesus na maalala siya sa krus dahil alam niya na sa ganitong paraan siya maalala. Noong sinabi ni Jesus ito ay itinatak na niya ang anyo ng pagsamba na siyang pinakamahalagang bahagi ng pananampalatayang Hudyo at pinakamahalagang bahagi din ng kaligtasan. Ito ang dahilan kung minsan ay, nailalarawan na ang Kristyanismong pananampalataya at Kristyanismong Hebreo ang siyang naghahayag ng katotohanan. Ang pangunahing anyo ng paghudyod ng pagsamba ay ang pasuwa ng Panginoon. Sa mga mananampalataya naman ay ang tinatawag na communion. Ang dahilan kung bakit ang pasuwa ng Panginoon ang pangunahing pagsamba ng Israel at ang communion naman sa Kristiyano ay dahil kailangan ng himala upang maligtas ang mga Israelita sa Ehipto at kailangan din ang milagro upang maligtas tayo mula sa pagkakakalipon ng kasalanan. Kaya mayroong lamang nag-iisang milagro o himala na maaaring magligtas sa atin. Ito ay ang pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng sangnilikha. Ang dalangin ko na sana ay habang binabasa ninyo ang aklat ng Eksodo ay makita ninyo ang mga himala na nagligtas sa mga Hebreo. Ito rin ang manghimala na magliligtas sa atin. Ang dahilan kung bakit nagiging kamangha-manghang himala ang paghahati ng dagat na pula ay kung ano ang sinisimbolo nito. Hindi kung paano ginawa ng Diyos ang dagat na pula ang pinakatanging himala ng Diyos, kundi ang pagliligtas niya sa atin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, nasisiyahan itong sinasabi. Sana po ay nagsilbing pagpapala sa inyo ang ating aral ngayon dahil sa pamamagitan ng mga himala na ito ay inilalarawan din ito ang ating kaligtasan. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.